tent meeting. So, nung nakarang ano lang, Sabado or hanggang kung kailan ba 'yun, hanggang Lunes ay nasa tent tayo. So, nag-enjoy tayo do'n sa ating camping. So, ngayon ay pag-usapan natin yung tent meeting naman. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy, pakipindot lang po ng ating subscribe button at ang ating notification bell. Malaking tulong po yan sa ating gawain. Maraming salamat po and God bless. Nung panahon kasi ng mga nila Moses dun sa Exodus or dun sa wilderness ay talagang camping sila. So ilang taon sila nagka-camping, napakatagal, 'di ba? 40 years ba? Sa wilderness sila. So tent lang 'yun, wala naman sila mga bahay doon. So naranasan natin ng mga ilang araw mag-tent. Mahirap pala. Mahirap mag-tent, no, kasi ah hindi ko alam kung nabasa kayo sa ulan. Kami tiniis ko lang yung ano, malamig tapos yung paa nababasa. So medyo challenging yung pagte-tent. Pero siguro sa kanila eh baka maganda yung tent nila kaya safe sila doon at ah, pero ganun pa man kahit gaano kaganda ang tent mo eh mahirap pa rin yun 'pag malakas ang hangin, 'di ba? Kahit nga sa bahay eh mahirap pa din. Okay, so pero hindi natin yun, di tayo magfo-focus doon sa gabing ito. So babasahin ko lang yung K-text natin ay matatagpuan sa Exodus 36 verse 6. So sabi dito ay si Moses ay nagbigay ng utos. At anong sabi niya? Ay proclaim doon sa buong camp na wala ng mga babae at lalaki na magdadala ng offering para sa gawain sa templo. So pinigilan ni Moses yung mga taong nagdadala ng mga offering doon para sa templo. So tingnan natin bakit pinigilan, 'di ba? Tayo nanghihingi pa tayo ng mga offering, 'di ba? Nag-encourage tayo, sige magdala kayo, magbigay tayo ng mga offering para sa Panginoon. Pero sa panahong ito, bakit ano nangyari dito? So and Moses gave commandment and they caused it to be proclaimed throughout the camp saying, let neither man or woman make any more work for the offerings of the sanctuary. So the people were restrained from bringing. So ni-restrained sila. Kakaiba tong pangyayari, mga kapatid. 'Di ba? Bihira tong sa panahon natin ngayon, bihira tayong makarinig na ganong panawagan na, okay, tigil nyo na, huwag na kayo magdala. Ngayon, puro ah, naririnig natin ay ah, mag-ano tayo, magbigay tayo sa Panginoon, magbigay tayo ng offering. Pero tingnan natin, mga kapatid, anong naging dahilan kung bakit gano'n na lamang yung panawagan ni Moses at doon sa panahon nilang yon. Okay, sanctuary. So ito nga yung panahon na inutusan si Moses na gumawa ng sanctuary. So yung sanctuary, ito yung kung siguro sa panahon natin ngayon, sa simpleng ah, salita sa panahon natin ngayon, ito yung parang church. So kasi dati nga sa tent sila, at ang Panginoon nakakausap ni Moses doon sa Mount Sinai. Kailangan pa niya pumunta doon. So sinabihan siya ng Panginoon na siya ay gumawa ng isang sanctuary. So sabi dito, and let them make me a sanctuary that I may dwell in their midst. So yun yung paraan na para makasama nila yung Panginoon. Uh, doon sa sanctuary, makasama nga nila. So inutusan sila ng Panginoon. So mga kapatid, ang sanctuary na pinagawa ng Panginoon, kung babasahin natin sa Exodus 25 chapter 9, ay talagang siya yung nag-design. Sabi dito ay, gawin mo ito according to all that I showed thee, after the pattern of the tabernacle and the pattern of all instrument thereof, even so shall you make it. So mayroon siyang ipinakita kay Moses na paano ang maging design ng sanctuary na ito. Ano magiging itsura, lahat siya yung nag-design. So, tingin niyo, mga kapatid, pag ang Panginoon ang nag-design ay ordinaryo ito. So, tingin ko ay napakaganda or napaka elegante or hindi ko ma-describe, mga kapatid. Sabi nga dito ay kung titingnan daw yung value ng tabernacle ngayon sa panahon natin ngayon ay
Hindi ko alam kung gaano ka-accurate to, pero sabi nga dito ay $13 million. Malaki ba yun mga kapatid? $13 million, di ba? So, grabe. Sobrang ganda siguro nun. Sobrang mamahalin. Kasi ngayon nga lang, makabahay ka ng 5 million pesos. So, maganda na yan, di ba? Para sa atin. 1 million nga lang, maganda na. Pero ito, magkano ang ginastos nila? $13 million. Dollar pa yon. Pag kinonvert mo sa peso yan, so, sobra na yan. Baka kulang-kulang 100 million or hindi. Magkano ba yan? Okay, ko na mag-compute kasi napaka laking halaga. So, ibig sabihin, ganun kaganda, ganun ka siyempre, Panginoon ba naman ang nagsabing gawan siya, di ba? So, ibig sabihin, talagang pinaganda ng Panginoon yun. So, kung titingnan nga natin yung mga items pa lang dyan ay yung iba dyan ay talagang pure gold. Yung iba ay kahoy na nilagyan ng gold. Where the money? Come in the TV بعد ما يصير شو هذا؟ Ito, merong ibang channel. So, yun, ganun ka kaganda, ganun ka mamahalin yung mga bagay. Saglit lang kapatid na, i-mute lang natin. Paano ba siya i-mute? Share kasi ako. Saglit lang po ha. Hear this? Dapat like this? No, he hears. Okay, wala na. Nakamute na siguro. Okay, so balik tayo doon. Yun nga, materialis pa lang ay talagang siguro napaka mamahalin nung kanyang mga ginamit doon. So tingnan natin anong uri bang mga materialis, anong uri bang mga kagamitan ang gagamitin o ang hiningi ng Panginoon para gawin yung tabernacle niyan. So dito ay mag-move. Ayan. So ito yung mga supplies nga na ginamit. Bakit umabot ng ganong kalaking halaga? So gold, silver, brass, ano pa? Ram skin. So ito mga leather to mga kapatid. Hindi ko siyempre hindi natin kabisado to, pero kung titingnan mo ay ito yung mga leather na ginawa nila, na pinaganda nila, inayos na. Talagang may mga kulay na. So ibig sabihin, mamahalin din to, hindi sa mga ordinaryong mga bagay. So yung shittim wood, ito daw yung kahoy na hindi siya iniiwasan siya ng mga bukbuk or mga termites, hindi nila kaya. Kaya talagang ganun ka halaga o ganun ka tibay or mga bagay na ginamit doon. So ito mga oil, so meron pa silang mga di ba, yung mga stones na ginamit, may mga tela pa yan na pine linen na sinabi dito. Ito iba-ibang kulay. So yun yung mga materialis na gagamitin or ginamit doon para sa temple ng ating Panginoon. So sa gold pa lang, isipin mo yung candlestick niya ay kung pure gold yon, gaano kalaki yon, di ba? Ngayon, merong sing-sing na maliit ay napakamahal na, di ba? Maliit lang na na tipak lang ng gold or yung mga nga lang, yung mga dust lang mahal yan. Yun pa na buo, di ba? So yung mga kahoy pa doon na kung makita dito sa maliit na picture dito ay yan, naka-overlay yan ng gold. So ganun yung mga materials na ginamit doon sa paggawa ng tabernacle. So hindi siya basta-basta, di ba? Ngayon nga lang kung mako-compare natin sa pinapagawa nating church sa ngayon abot din naman tayo ng milyon kasi yung lupa pa lang natin nasa 1M na yan, di ba? Magtataka ka mga kapatid na
paano natin na na nabili yung gano'ng kalaking lupa samantalang experience naman natin na parating walang pera yung church. Pero tingnan mo, gumagawa talaga ang Panginoon ng paraan. Napakabuti niya, di ba? Siya ang nagpo-provide, siya ang nagbibigay. So, hindi natin akalain na makakabili tayo ng ganong o bibigyan or makaka-acquire tayo ng ganyang property na ganon ang halaga. So, tapos nagpagawa pa tayo ng church, nagpabakod pa tayo. So malaki na rin ang nagastos natin. Pero kumpara natin mga kapatid sa pinagawa ng Panginoon. Tent lang 'yun yung ginawa nila. Tent lang 'yun, hindi pa 'yun building talaga. Pero mas matindi. Ang pinagtataka ko lang dito mga kapatid ay nung panahon ng mga Israelites, sila ay nasa wilderness. Wala naman silang trabaho. May trabaho ba sila doon? Wala, di ba? Pinapakain nga lang sila ng Panginoon. Ano pa? Wala namang anong meron sa wilderness. Wala silang makukuha doon or 'di ba? Kung iisipin mo, paano magagawa ang planong ito kung sila nga ay walang mga trabaho. Siguro mayroon silang mga kasi sabi ng Panginoon, 'di ba? Binigyan sila ng mga Egyptians bago sila umalis doon. Blines sila or pinabaunan sila. Pero isipin mo kapatid, kung tayo sa kalagayan nila, wala tayong hanapbuhay. So, mahirap, di ba? Mahirap kung pagawan ka ng ganon. Pero si Moses, walang narinig o wala akong nabasa doon sa Exodus na siya ay nagreklamo nung sinabi ng Panginoon na ito, ang gagawin mo, ganito siya gagawin. Ito yung design, ito yung mga kagamitan, ito yung mga kailangan mo. So, wala akong nabasa doon na siya ay nagreklamo. So, yun. So, basta ito yung kailangan. At susunod naman ay ito naman yung mga skills na kailangan. Sabi ng Panginoon ay lahat, all manner of workmanship. So, ito, statistics work. Kasi nga, may magka-carve ka lang ng mga yung gold, paano mo siya ilalagay sa kahoy. So, kailangan skilled yung gagawa. Yan, mag-cut ng mga jewels, mga stones na kailangan. Carve ng wood kasi yung cherubim ay ika-carve mo yon at yung mga table, yung mga gamit doon. So, mga skills na kailangan nila. Ito pa, yung maggagawa ng mga telang ilalagay doon. So, hindi basta-basta yon, talagang skill sila. Pero, paano nagawa ito mga kapatid? So, dito kung makikita mo sa mga picture nga, ito yung mga kailangan nila. Yung mga tela sa taas, ito yung mga kagamitan na nasa baba na kung makikita mo ay talagang naninilaw siya. So, ang sabi nga doon mga kapatid ay kung titimbangin daw yung mga bato kasama na yung gold doon na ginamit doon sa tabernacle ay aabot ng 8,600 kilos. Sipin mo yun, 8,600 kilos. Kaya pala siya umabot ng $13 million ang halaga kasi ang bigat. Diba? Ngayon nga lang, 1 kilong ginto, merong ganun eh. Ewan ko lang kung hindi ka milyonaryo. So, sobrang laki ng ginastos nila sa pagpagawa. At bukod sa laki nga ng gastos pinagawa nila, ay mayroon pang mga skills na kailangan na hindi basta-basta. So, kaya hindi, kumbaga, yung pagtrabaho doon sa tabernacle ay hindi siya bara-bara na basta lang magawa. So, yung detalye nga ay talagang kailangang sundin. Sabi doon ay sinunod nila yung details na sinabi ng ating Panginoon. So, dalawang bagay ang talagang kinailangan nila sa panahon na yon. Una, yung mga supplies na hindi di ba, napakalaki ng halaga. Tapos yung mga skills, yung talent ng mga gagawa doon. So, paano nangyari yung, saan nila kinuha yon na nasa wilderness sila, hindi sila pwedeng mag-hire ng mga taga-ibang lugar. Ngayon, madali lang kasi kung gusto mo pagawa ng magandang bahay, di
mag-hire lang tayo ng magaling na architect saka engineer, then pag meron tayong budget, walang problema yan. Pero sa kanilang panahon, nandun sila sa wilderness, mahirap. Kaya ang sabi nga dito kapatid ay napakabuti talaga ng ating Panginoon. Sabi niya, God equip people. So dito ay sa Exodus 36 verse 1 ay sinabi dito na tinawag ng Panginoon ito si Bezaleel at si Aholiab na talagang binigyan niya ng kakayahan, binigyan niya ng wisdom. And the Lord put wisdom and understanding to know how to work all manners of works for the service of the sanctuary. So, ang Panginoon na mismo ang nagbigay, nagpumili ng tao na tumulong or gumawa doon. So, hindi lang silang dalawa, sila yung nag-lead, pero meron pang mga wise-hearted man na talagang tumulong doon sa gawain. So, ang Panginoon nga siya ang nag-equip. Ang ano dito kapatid is, itong mga taong ito ay nagpagamit din sa gawain ng ating Panginoon. So, hindi siguro mabilis o ilang taon lang ginawa yon. Hindi naman, hindi ko nabasa kung ilang taon, pero ganun kadetalye ay matagal din nilang ginawa yung mga kapatid. So, napaka tedious ng trabaho nila, napaka-detalyado. So ano pa? So sa skills, in-equip ng Panginoon ang kanyang mga sambayanan o kanyang mga pinpiling tao upang sila ang gumawa. Dito naman, ano ang sabi niya dito? From what you have, take an offering for the Lord. Everyone who is willing to bring to the Lord an offering of gold, silver, and bronze. So, saan galing? Saan kinuha yung mga supplies? Saan kinuha yung mga sinabi natin kanina 8,600 kilos nung siguro paghalo-halo na yung gold, silver, brass, mga stones doon, yung mga mamahaling mga bato, mamahaling stones na ginamit. Saan galing mga kapatid? Ang sabi dito, take an offering for the Lord. So si Moses nag-announce siya doon sa camp. Kinather niya yung mga Israelites. Sabi niya doon ay gagawa tayo ng ganito. Sabi ng Panginoon, gagawa tayo ng tabernacle para siya ay makasama natin. So siya ay nag-gather ng mga offering. Pero mga kapatid, hindi po ito pilitan. Sabi dito, everyone who is willing to bring to the Lord an offering of gold, silver, and bronze. So lahat po ng sino lang willing. So katulad ng di po yan ng mga kanina si Bezaleel sa kasi Aholiab na willing din silang magpagamit, yung skill nila na binigay ng Panginoon ay pinagamit nila. Dito naman, yung mga lahat ng tao doon na willing ay sila rin ay tumulong sa pamamagitan ng pagdalanga ng kanilang mga offering. Isipin mo kapatid, sabi ko nga kanina kapatid na sila ay nasa wilderness. Wala silang, di ko alam, ano bang hanap buhay nila doon? Wala, di ba? Pinapakain nga sila ng Panginoon. Pero, tingnan mo, ang hinihingi sa kanila ay gold, silver, bronze. At hindi basta-basta mamahalin to kapatid. At kung tayo sa kalagayan nila kaya, bibigay din kaya tayo? Siguro meron din doong hindi nagbigay kasi sinabi dito willing lang eh. So, ganun ang panawagan ng ating Panginoon. At kung makikita nga natin ay natapos, di ba? Nagawa yung templo. At yung mga tao ay, kung makita nyo sa picture mga kapatid, ay nakapila pa sila. So talagang sila ay tumugon sa panawagan ng ating Panginoon. So bless sila siguro doon sa Egypt, binigyan sila ng mga bagay na kanilang na meron sila. Kaya ito rin ay ibinalik nila sa Panginoon, inoffer nila sa ating Panginoon. So hindi lang po yan gold, silver, and bronze. Nandun pa yung mga stones na ginamit, yung mga tela, yung mga leather na ginamit. So hindi lang yan mga kapatid, na yan binigay din nila yun para sa sanctuary ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid ay doon sa K-text natin kanina,
dito ako namangha mga kapatid. Talagang ganun sila ka bilis or tumugon sa ating Panginoon. Isipin mo, lahat sila nagdadala, araw-araw may nagdadala ng ganito. Kaya nga sabi nila Bezalel, sila yung in charge doon sa pag-collect ng mga binibigay ng mga tao. Sabi nila hindi na kaya. Patigilin na natin ang pagdadala nila dito kasi sobra-sobra na ang naidala nila dito. Isipin mo kung nasa 13 million ang halaga noon, dollar, napakarami. At kung hindi pa pinigil yun ay mas marami pa mga kapatid. So, ganun ang pagtugon nila sa panawagan ng ating Panginoon na yung si Moses na mismo yung nagpatigil sa kanila mga kapatid. So, alam mo, hindi sila nagdalawang isip na sumuporta sa gawain, di ba? Sumuporta sa kung ano man yung hinihingi ng ating Panginoon. At mga kapatid, sa panahon natin ngayon, siguro pwede rin nating magagawa iyon. Ang Panginoon naman hindi siya nagpipilit, di ba? Hindi naman siya talaga tayo pinipersa. Pero ang sabi nga niya doon kanina ay everyone who is willing bring to the Lord an offering ay tatanggapin po niya mga kapatid. So, siya po ay magiging masaya at tayo po ay hindi niya rin kakalimutan. At tingin mo kapatid, hindi naman pinabayaan yung mga Israelite, di ba? Siguro dahil na rin sa kabutihan ng Panginoon, dahil sa pag-provide ng Panginoon sa kanila ay hindi na sila nagdalawang isip. Matitigas pa ang ulo ng mga kapatid, di ba? Sabi ng Panginoon ay mga stiff-necked people yun sila. Talagang nagmumurmur pa yung mga yon, pero sa panahong ito ay talagang umaapaw yung kanilang ibinabalik sa ating Panginoon. So, kung isipin natin, paano natin ma-reconcile yun? Sila ay magko-complain, pero ganun pa man, kahit ganun ang ugali nila ay pag sila ay tinawagan ng Panginoon, hininga ng Panginoon ay sila rin ay tumutugon. So, sa panahon natin ngayon matid ay ganun din naman ang panawagan ng Panginoon kasi napakalaki ng gawain natin. Alam natin na napakalaki ng gawain din natin sa ating kapanahunan. At alam natin na nandito na tayo sa huling kapanahunan. So, ang panawagan ng Panginoon ay applicable din po sa atin. So, hindi lamang siguro sa ating mga anong meron tayo sa ating financial, kundi sa mga skill din, di ba? Dalawang bagay ang hiningi sa panahon nila. Ngayon ay ganun din po yan. Yung skills natin ay gamitin natin sa Panginoon, paggamit natin sa Panginoon. At kung ano yung meron din tayo, na pwede nating maitulong sa gawain. So hindi lamang sa pagpapagawa ng church, kundi marami pa tayong mga ministry na talagang alam natin na kailangan ng mga resources. So nawa ang iniisip ko kapatid, sana ay dumating din yung time na yung ating mga leader ay magsabi, "Oy, tama na. Tama na muna. Huwag muna kayo magdala kasi sobra-sobra na." So nawa mga kapatid ay dating ang panahon na yon, pero hindi po malayo yon. Siguro once na ang Holy Spirit na siyang kumilos sa atin, alam natin na tayo ay mababago, tayo ay magiging mas tapat, mas magiging mabuting lingkod sa ating Panginoon. Kaya pag-pray po natin na yung ganong espiritu na nagkaroon sila nung panahon ni Moses ay makakamit din po natin at matataglay natin sa tulong ng ating Panginoon at ng ating Holy Spirit. So yun na po kapatid, at maraming salamat at happy Sabbath, happy Vesper po sa ating lahat.